Hi everyone and welcome back to another video. So officially, I am back dito sa Montreal. Kakabalik ko lang kagabi actually. So yeah, it just so happened as well that today is my birthday. So I just feel like yung video natin or yung content natin for today is very timely. Because gusto kong i-share kung ano yung mga parang takeaways ko dun sa bakasyon natin sa Barcelona. But before I get there, for those of you who are new, ako po si Arlene. I share about yung mga life experiences ko sa buhay-buhay, about travel or, working abroad. And share kung ano yung mga opinion ko or yung mga, buhay-buhay. So if you guys are interested dito sa mga ganitong klaseng videos or topics, then please don't hesitate to subscribe and let me know dun sa comment section natin sa baba kung ano yung mga type of content na gusto nyong makita in the future. So anyways, yun nga, every time kasi na meron akong mga mahahabang biyahe, I really take yung opportunity to parang do a self reflection kung ano yung mga natutunan ko, ano yung mga kailangan kong gawin in order for me to move forward sa ating buhay-buhay. Kasi 'di ba dapat every time that meron tayong nai-experience or ginagawa, dapat alam natin kung ano yung mga life lessons na parang gustong iparating sa atin ni Lord in order for us to, improve sa ating mga kabuhayan. Parang ganon. So yun lang ang ating topic. So as I said, it's very spontaneous lang yung natin, today video natin. So hopefully mag-enjoy pa din kayo. But first na lesson that I've learned for the past few months or dun sa biyahe natin sa Spain is to really value yung time natin dito sa mundong ito. Nag-resonate siguro yung message na ito sa akin because yung same exact day na flight ko papuntang Barcelona was the same day that we receive yung bad news that yung cousin ko passed away. Nandito rin siya sa Canada, but then unfortunately hindi na nga ako naka-attend dun sa mga wake niya, ganun-ganun, because kailangan kong umalis. But that experience reminded me na we are all living in a borrowed time talaga. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa ating buhay bukas, mamaya. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari. So, habang nandito tayo, we have to value yung family natin, yung friends natin, yung mga talagang importante sa atin. And that, we have to do kung ano yung mga gusto nating gawin na kasi hindi natin alam hanggang kailan tayo dito eh. Minsan 'di ba lalo na sa atin mga Pilipino na lagi na lang okay may time pa or bukas na lang 'yan or next time na lang 'yan. Hindi dapat pala ganoon kasi yun nga hindi natin alam kung hanggang kailan lang talaga tayo dito sa mundong to. So just do kung ano yung mga gusto mong gawin talaga. And kailangan mo nang i-value yung mga totoong tao na nagmamatter talaga sa buhay mo. Tell them that you love them, tell them that you appreciate them, hindi kung kailan wala na sila. Kasi pag once na wala na, hindi mo na maibabalik yung panahon, yung oras, or yung pagkakataon na pwede mong sabihin or gawin kung ano yung mga kailangan mong gawin or gusto mong gawin. So, yun siya. Pangalawa, I guess, is to really prioritize yung sarili mo. And I think this is cliche because I'm pretty sure that this is something na lagi na nating naririnig, lagi nating nababasa, lagi nating napapanood. But unfortunately, it's also something na lagi nating nane-neglect. Diba? Lagi tayong or pinaprioritize natin yung ibang tao, yung ibang bagay, and laging huli yung sarili natin. Especially siguro sa atin na mga Pilipino na meron tayong kultura ng pagiging selfless, which is okay, but for me dapat merong boundary because at the end of the day walang magva-value sa'yo kundi ikaw muna. And in order for you to be self-sufficient, in order for you na mag-succeed pa, for me, I strongly believe that kailangan mo munang punuin yung sarili mo. And siguro for me, nag-resonate yung message na to even more for me, especially nung nandun na ako sa Spain, is because
for the past few months, masyado kong prioritize yung trabaho to a certain point na ano na talaga ako, na-drain na talaga ako, and tawag dito, na burnout na talaga ako. Like, as in, nagmamanifest na siya into physical na na mga bagay-bagay. So, hindi maganda yung ganon. Kailangan nating i-prioritize yung health natin and kung ano yung mga gusto natin gawin, yung mga hobbies natin. Kasi ang trabaho, pag namatay ka or whatever, super morbid, maghahanap sila ng ng kapalit mo agad-agad. And yan yung reality, kahit kung gaano natin kagusto yung ginagawa natin or yung trabaho natin, at the end of the day, replaceable tayong lahat. So, always prioritize yung sarili mo muna before anything else. Trabaho man yan, ibang tao, family, relationships, friendships, yeah, you have to prioritize yung sarili mo. Kung ano yung sumusobra na sa'yo, yun yung ibigay mo sa iba. And hindi siya pagiging selfish, but you actually owe it sa sarili mo na na i-prioritize yung sarili mo. Okay? Pangatlo, siguro, is to just really be okay with weeding out yung mga tao sa paligid mo na wala na silang value na naibibigay sa'yo, because kailangan nating magtanggal sa buhay natin ng mga tao na hindi na nila or wala na silang purpose na isi-serve sa buhay mo. Isa sa mga messages na nag-resonate talaga sa akin was that kung si God, meron daw siyang or piniprepare ka niya into something or a next stage sa buhay mo, maggagawa siya ng way to actually weed out yung mga tao na hindi na magiging part ng buhay mo. Ang problema kasi sa atin, we hold on to those people so much na binablock natin yung potential natin. So, it's okay. You have to, make space para dun sa mga bagong tao na darating sa buhay mo. And siguro yung iba, masasabi nyo na parang anong relationship yan nung nagbakasyon ka or whatever. Hindi kasi, tawag dito, nung nasa Spain kasi ako, parang, ewan ko, ang daming mga nangyari ba? Tapos, ang tawag dito, na-realize ko lang na, pag once na ikaw pala is, you need somebody to parang talk to or anything like that. But parang wala kang makausap. Pero pag once na sila, yung merong kailangan sa'yo, ayan, rating sila lahat para sa'yo. But then I realized that, meron talaga pala yung mga tao na nandyan lang sila pag meron silang kailangan sa'yo. Pero pag ikaw na yung may kailangan sa kanila, wala na sila. But, ang talino talaga ni God, because alam niya kung ano yung intention ng mga tao na yun sa'yo, and siya na yung maggagawa ng way na tanggalin yung mga tao na yun sa buhay mo in order for you nga to move forward doon sa next phase na gusto niyang puntahan mo. So yun lang, and hindi naman kailangan negative. Minsan ganun talaga kasi lahat naman tayo is iba-iba yung journey natin, iba-iba yung kailangan nating puntahan. It doesn't mean to say that yung mga tao na yun are bad people. It just means na iba-iba yung priorities ninyo, iba-iba yung mga kailangan yung gawin or pagtuunan ng pansin dito sa different phases ng buhay natin. So ganun lang talaga siya. It's very normal. Hindi kailangan na may hate or parang bitterness or mga ganon-ganon. Normal lang yun na part ng buhay. It's just that, ang gusto kong sabihin is for you to allow yung natural na process na yun. Kasi, pag once na hindi mo siya i-allow, mas stuck ka dun sa kung nasaan ka. But in order for you to elevate, in order for you to move forward, you have to allow God to remove yung mga tao na yun sa buhay-buhay mo. So, bakit ko siya na-realize nung nasa Spain ako? Kasi dun ko siya na-experience Hindi naman natin alam kung kailan natin siya ma-experience.
Next one is really to value yung ating family, 'di ba? Kasi dito talaga ako bilib na bilib dun sa mga tao na iniiwan nila yung family nila sa Pilipinas para magtrabaho sa ibang bansa. Kasi ako nga, um, 3 months, almost 3 months lang akong nawala, pero super na-miss ko din talaga yung family ko, especially yung mga pamangkin ko. So sometimes parang na-value na lang natin yung family natin pag magkakalayo na tayo or hindi na tayo nakatira sa isang bahay, ganun. Pero hindi dapat ganun. You have to always value yung sarili mo. Ang swerte mo pagkasama mo pa nga sila, so you have to make sure that you value yung time, yung oras that you have with them. So, yun lang. Ayoko na kayong i-bore kasi feeling ko parang medyo napapahaba na tong pagsasalita ko dito. Pero yung last na life lesson that I learned during yung trip ko sa Spain is to keep pursuing yung goals mo and to keep pursuing kung ano yung dreams mo sa buhay, regardless kung ano pa yung mga hurdles na ma-face mo. Kasi hindi naman talaga madali, 'di ba? Walang madali sa buhay. But if you have yung goal, if you have a dream, you have to pursue it. Kasi wala namang kwenta kung ang taas ng pangarap mo or kung meron kang pangarap pero wala ka namang ginagawa. Ang pinaka-importante is that you're doing something to achieve it. For example, para sa akin, yung content creation. So, matagal ko na talagang gustong mag-create ng content online. Nung una akong nag-start, parang mga fashion vlogs, yung mga ginagawa ko, videos. Kaso hindi ako naging consistent. Kasi parang iniisip ko ba na parang ano yung value nito na pwedeng ibigay doon sa mga tao. Pag ang gusto ko, pag nag-create ako ng mga videos na ganito, yung merong matututunan sa akin yung mga tao. Kaya ako nag-stop for a while. And nung nagpunta ako sa Spain, naisipan ko na, mag-start kaya ulit ako mag-vlog. So that's why I started doing that. So if naririnig mo to or pinapanood mo to, this is your sign na kung meron kang gustong gawin, regardless kung gaano pa yan imposible or kahirap, just start it. Yun yung pinaka-importante. And along the way, matututunan natin siguro kung ano yung mga kailangan nating matutunan in order for us to be better dun sa kung ano yung ginagawa natin and eventually achieve yung target na yon or yung goal na yon. Kasi hindi mo naman malalaman unless simulan mo siya, 'di ba? And hindi siya magiging madali, like for example sa case ko about dito nga sa content creation, parang nung una parang oh my god, ang trabaho, mag-e-edit ka pa, magagawa ka pa ng mga videos, tapos titignan mo yung mga views super baba, mga ganyan. But I had to remind myself na wala naman talagang tawag dito, or siguro merong parang ginawa nila yung pag-YouTube tapos biglang na agad, 'di ba? Parang nag-boom agad yung videos nila. But majority ng mga tao is they started small. So I really remind myself na if you really wanna do this, then you have to be consistent and hindi naman talaga lagi or hindi naman talaga madaling mag-increase ng mga views or mga followers, mga ganyan. So that's why, kahit na sometimes nakikita ko, ano ba yan? 10 views? Ganyan. Okay lang yan. Like, kung at least merong 10 pa din na nanonood, just keep going. Tapos, merong mga negative, yung nila, yung take nila na parang, anong ginagawa niya? Seryoso ba siya sa mga pinagagawa niya sa buhay niya? But, I don't care. As long as I'm doing kung ano yung gusto kong gawin, then yun yung pinaka-importante. So, if you are watching this, again, this is your sign to just do it. Start kung ano yung gusto mong gawin. Never mind kung ano yung sabihin ng mga ibang tao. Never mind kung parang hindi mo pa nakikita yung fruit ng mga paghihirap mo, because one day it will all make sense. One day it will all come true. So, yun lang siguro, and I guess yung idadagdag ko lang about also keep pursuing yourself is the fact that I was able to parang overcome yung fear ko of solo traveling, right?
kahit na ilang beses ko na tong ginagawa, meron pa din yung kaba, meron pa rin yung takot kasi pumupunta ka dun nga sa isang lugar that hindi ka naman talaga very familiar, wala kang mga kakilala, and that you're going outside of your comfort zone. But you just have to be brave, you just have to do it talaga, you know, kasi dun mo ano na kaya mo naman talaga, right? And pag once na nagawa mo na siya, then mas parang tumataas yung confidence mo sa sarili mo, na pag nagawa ko to, it means to say that you can do more. So it really helps you to be more brave sa buhay-buhay, hindi lang siya about traveling. So, yun lang. Feeling ko parang walang sense tong video na to. Pero, hopefully, meron kayong mga na-pick up na dun sa ating topic for today. And sana samahan nyo pa rin ako dun sa mga next na videos natin dito sa Canada. And yeah, I hope you enjoyed today's vlog. If hindi pa po kayo nagsusubscribe, then please don't forget to subscribe. And I'll see you dun sa next na video natin. Bye!